Pero dapat ang mag-asawa, kung maaari sana, magkaisa rin sa espiritu. Kahit nga hindi mag-asawa, dapat magkaisa ng espiritu eh. Kailangan ng mag-asawa magkaisa eh. Magkaisang laman ang mag-asawa. Pag ang isa sumasampalataya at pag ang isa hindi, magkaisang laman kayo pwede, pero hindi kayo magkaisang espiritu. Unang Korinto, Kapitulo 6 at versikulo 17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Kung nakikisama ka kay Kristo, dapat kaisang espiritu ka ni Kristo. Kaya ang lahat ng kaanib sa iglesia dapat kaisang espiritu ni Kristo. Anong ibig sabihin? Basahin natin ang Efeso Kapitulo 5. Ganito ang ating mababasa sa versikulo 30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Meron palang hiwaga yung talata sa Henesis, kapatid. Yung 2:24, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Sabi ni Pablo, ang hiwagang ito ay dakila. Ang sinasalita ko ay ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ang iglesia at si Kristo ay siyang perfect na katuparan noong 2:24 ng Genesis. Naiiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Si Kristo yung lalaki na yun eh. Iiwan ng ama't ina nung lalaki, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isang laman. Totoo naman talaga yun eh. Ang Panginoong Kristo galing sa langit, iniwan yung ama, nagpunta siya sa lupa. Tapos nung nasa lupa siya, pinanganak siya ni Maria. Nung nangangaral na siya, iniwan niya rin yung kanyang ina sa lupa, si Maria. Iniwan niya ang tatay niya, yung ama niya sa langit, iniwan niya yung kanyang ina. Doon sa kanilang bahay, nangaral siya, nakisama siya sa iglesia. Kaya ang ganap na katuparan ng pronouncement sa Henesis 2:24, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, si Kristo yung lalaki. Makikisama sa kanyang asawa, yung asawa yung babae, yun ang iglesia. Ang dalawa magiging isang laman. Kaya ang iglesia at si Kristo, magkaisang laman na, magkaisang espiritu pa. Kasi ang sabi dun sa binasa natin sa unang Korinto 6:17, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Kaya hindi lang magkaisang laman, magkaisang espiritu pa. Kung sa hiwaga ng Biblia mo kukunin ang paliwanag. O ngayon, ilagay ngayon natin sa pag-aasawang literal. Palagay mo ang pag-aasawang literal o material ay magiging isang laman kayo. Meron kayong isang pagnanasa. Mahal mo siya, kung gusto mo siyang yakapin, nagpapayakap siya. Kung gusto mo siyang halikan, hinahalikan ka rin niya. Nagkakaisa kayo sa laman, sa mga desires ng laman, no? Pero dapat, ang mag-asawa, kung maaari sana, magkaisa rin sa espiritu. Kahit nga hindi mag-asawa, dapat magkaisa ng espiritu eh. Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang aral ng Ebanghelyo sa lahat ng Kristiyano, mag-asawa, hindi mag-asawa, magkaibigan, magkakapatid, etc., dapat magkaisa
ng kaluluwa, matitibay sa isang espiritu na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kung yun ngang hindi mo nga asawa dapat magkakaisa kayong espiritu, magkakaisa kayo ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Lalo nang mas maganda yun pagka mag-asawa kayo, magkaisa na kayo sa laman, magkaisa pa kayo sa espiritu.